tungkol sa kaso ni Sandro Mulak, di ba? Oo, ito na yun. Unti-unting lumalabas na kung ano ang mga nagawa at ginagawa. Sinimulan daw siyang isak yung kanyang nipples na ang sakit, sabi niya. Siyempre, hanggang ngayon naiinis pa rin kayo kay Kailin Alcantara, ang dati pong girlfriend ni Mavi Legaspi. Dahil nga po ito sa pagkandong ni Kailin Alcantara kay Kobe Paras. Kumusta na po uli kayo mga pinakamamahal namin kachika? Alam nyo po, tagapagtawid lang po kami ng mga kwento at mga kontrobersiya sa inyo. Pero yung pong pag-opinyon, pagsang-ayon at pagkontra sa aming mga paksa, iniiwanan po namin sa inyo. Di ba naman, Romal Chika? Tama, lahat po kayo dito. Welcome. Walang masama, walang pangit, walang maganda, pantay-pantay. Walang maling opinyon. Pura! Okay. Nako, ewan ko na lang I'm sure na insecure ito. Ano naman kaya masasabi ni Wendell Alvarez aka Barikutot? Siyempre ang lahat ng mga kwento yan, mga kwentong artista at siyempre mga intriga tungkol sa mga artista at bibigyan namin ng mga opinyon. Redundant na. Kwentong artista tungkol sa mga artista. Sige pa, take 2! Siyempre ang lahat na yun ay mga kwentong artista na amin ibibigay sa inyo kasama ang amin opinyon. Kinakarire, di ba yan? At totoo naman po yan, sabi nga namin, wala pong maling opinyon. Welcome po kayong lahat sa inyong mga pahayag at mga sinasabi tungkol sa aming mga nilalatag na paksa sa inyo. Dito lamang po sa ating programa. Of course, ito po ang Showbiz Now! Ayan. Alam niyo po mga kachika, palawak na po ng palawak, palaki na ng palaki ang mga impormasyon na nalalaman natin at ng publiko tungkol sa kaso ni Sandro Mulak, di ba? Oo, ito na yun. Unti-unting lumalabas na kung ano ang mga nagawa at ginagawa. Okay. Bagaman hindi natin alam kung ano talaga yung laman nung formal na inihain na reklamo ni Sandro sa DOJ, dito sa pagdinig sa Senado, kahit paano nakakakuha na tayo ng mga inklinasyon o mga impormasyon kung ano ang naganap. Pero alam mo, talagang ang lalim na. Oo. May mapapaisip ka na eksena ko. Sige, wag mo na ikwento. Okay na. Oo. Di ba? At yung dot na yun diba, ang nagbibigay ng mas matinding kaisipan natin, di ba? Yun, yung doon sa pangalawang yung hearing nitong nakaraan, wala si Dode Cruz dahil naka-confine siya, dahil nagkaroon siya ng komplikasyon na siguro yun, yung gastroenteritis at iba pa. At si Jojo Nones lamang po ang naroon sa hearing dahil naka-detain pa rin siya sa Senate detention. Iba yung mga narinig na natin katulad ng mga diretsong tanong kay Sandro Mulak kung ano talaga ang naganap nung gabing yon. Yung mga tanong na ano ang totoong nangyari, yung pinaka doon nakakapag-isip yung droga, di ba? Yung pagkabanggit ng 500 peso bill na itinuruan daw siya ni Jojo at saka ni Dode na pakawalan sa kabilang ilong at singhutin ng isa, parang ganon. What did he tell you to do? Tinuruan po niya ako paano po gamitin. Sabi po niya sa akin, ilabas ko daw po lahat ng hangin ko on the other side. Labas ko po lahat. Tapos, doon po sa substance, sisingutin po lahat gamit po yung 500 peso bill. Parang ganun kasi hindi naman natin alam ang proseso dyan, ang mga nagaganap, di ba? At ano pa, noon nga raw pumasok siya doon sa kwarto, lasing na lasing daw si Dode at si Jojo daw ang nagbigay sa kanya ng wine. Naghain nga nung white substance doon sa mesa. Ngayon, ano ang nangyari? Alam mo ako, para ako napako sa kinaupukan ko nung magsabi si Sandro through Zoom yun dahil hindi pa rin niya gustong makita yung dalawang tinutukoy niya na nanghalay sa kanya. Naano ko dun sa sinimulan daw siyang isak yung kanyang nipples na ang sakit, sabi niya, na siguro sobrang gigil? Pwede, baka may kagat pang kasama or baka masyadong
kumbaga sa sanggol na dumododo, sa mamador, yung pilit na inuubos yung gatas, parang ganon. Kaya kumbaga yung pagkasultok ang term doon masyadong madiin. Tapos daw si Jojo daw yung nagtanggal ng kanyang pantalon at doon na raw halinhinan na ginawa ni Jojo at saka ni Dode yung kahalayan. At sa kwentong nakakarating sa atin, parang halinhinan, 2 tao sa isang lalaki, parang halos matanggal. Halos matanggal. Kung pagbabasihan mo talaga yung kwento, kung iisipin Kung mo, totoo. Oo, ilalagay mo sa sarili mo, parang napakahirap ng dinanas niya. Pero, syempre, hindi aaminin ni Dode at saka ni Jojo na ganun ang eksaktong naganap. Sabi nga raw, nagbilin pa raw kay Sandro na what happens here, stays here. Parang ganun. Pero sabi naman ni Jojo, hindi pa nila alam kung ano ang nilalaman ng kabuuang demanda o kaso ni Sandro. Mai-incriminate sila on the ground. Kaya napakapamoso po nung linyang Your Honor, 'di ba? 'Yun ang lagi niya sinasabi. Your Honor. Your Honor, I would like. Your Honor, I would like to invoke my right in self-incrimination. To self-incrimination. Kasi nga, kung aaminin nila na gano'n ang naganap, madidiin silang masyado. Kaya sabi niya, yun pong mga akusasyon, nandun na po ang mga detalye sa kaso sa DOJ, kaya hindi siya nagsasalita. Pero napakasakit, napakasakit talaga. Kung totoo yung mga naganap. Kaya pala, sa video na pinalabas nila Nino, nung umalis na si Sandro sa hotel, kaya pala iika-ika yung bata. Parang nung pagod. Groge. ng NBI, yung inilabas ng NBI. Yung CCTV. Video, CCTV. Groge, napasalampak, tapos parang iika-ika siya. Ganun na may groge, di ba? May ika-ika na ganun. Kung totoo nga, yung sinasabi niya na pinagtulungan siya. Yun ang kanyang kwento. Napakahirap naman nun. Napakasakit. At siguro yung nararamdaman ngayon ni Sandro, andyan pa rin yung sobra siyang nandidiri sa kanyang sarili. Di ba sinabi niya parang, yung parang sa pelikula, ang dumi-dumi ko. Di ba yung pala yun? Ganun pala ang Anong naramdaman mo nung malaman mo yung mga kwento na ganito? Siyempre parang una-una, bakit naman nila ginanon? Hindi ba nila muna iniisip yung ginawa nila ng ganyan, di ba? Kasi hindi naman ibig sabihin na halika na, pagsaluhan na natin ng ganito, di ba? Ano to, pagkain? Kaya nga, pangit naman yun Dapat inisip naman nila hindi kaya siguro yung dalawa ay nakaano din? Droga. Nakadroga din. Pero syempre, pagka ang usapin ng droga ay inihain sa mesa, natural ganun ang maiisip natin. Pero kung yan po ay totoo yan, nandun po kami sa premiso na kung ito po ay totoo, itong mga ipinapahayag na ito ni Sandro Mulak. Kasi hanggat hindi po natin nakikita at nalalaman kung ano talagang itinatakbo ng kasong ito sa DOJ, walang makapagsasabi kung sino ang tama sa kanilang dalawang panig. Opo, at sa lahat ng narinig natin kay Sandro sa kwento niya, lalong nadidiin. Diba? Sila Dode at si Jojo. Kaya nakakaawa din kasi hindi nila maidepensa ang sarili dahil iniintay pa nila ang right para sa kanila. Yung pag-invoke ng right to self incrimination, talaga pong itinuturo yan ng abogado na huwag kang magsasalita nang hindi mo naiintindihan dahil baka yung mga sasabihin mo ay magamit pa laban sa iyo. Tama lamang yon. Pero napansin mo, si Senador Jinggoy, kalmado na ngayon. Nung paulit-ulit na sinasabi ni Jojo Onones yung tungkol sa self-incrimination, okay, gano'n na lang siya. Dahil siyempre naman, in aid of legislation, yung sa Senado, ang tunay na laban nasa DOJ. Correct. Yun, napakaganda na rin ang nangyari na parang nagsasubmit na rin siya doon sa ipinipilit ni Jojo Onones. Diba? Makikita mo yung mga pagbabago na talagang binash dati si Senator, pero ngayon nakita mo, nalilimitahan na, nawawala na, nakipagkita sa gitna, nagiging maayos na tuloy ang usapan. Ngayon, yung sinasabi ni Sandro na ito, kung sasabihin po namin ng literal, yung mga kwento niya, magiging parang hindi kagandahan ang dating, di ba? So, ang kailangan po natin dito talaga ay yung ilarawan na lamang si Sandro na walang kalaban-laban, pinagtulungan daw siya, na ang kanya daw pong nipples ay napakasakit.
napakasakit dahil sa diin at gigil na naranasan niya. At yung kanya daw pong pang-ibaba, ang kanyang bahagi, ay talagang parang matatanggal. Grabe. Diba? Parang ganun. At yan po ay doon sa kalagayan na kung totoo. Kung totoo, paano kung hindi? Ayun. Paano kung hindi pala ganun? Diba? Correct. Ang pangyayari. Basta malalaman po natin yan. Kaya lamang palalim na po ng palalim, palawak na ng palawak ang mga impormasyon na naglalabasan na parang nakakalungkot. Siguro, hayaan na lang muna natin gumulong. Kasi sa paggulong ito, ang investigasyon. may lalabas na mas matimbang sa tama. Di ba, nanay? Tama yun. At saka syempre, hindi ka naman po pwedeng magpukpuk na lang ng bato sa ulo mo para madiin ka. May depensa yan. Di ba? May depensa yan. O siyempre, hintayin na lang natin ang ng proper court kung anong decision nila. Proper forum. Kakanta ka ba? Parang I would like to invoke my self-incrimination. I would like to invoke my self-incrimination. So, hindi na. Kasi incrimination yung susunod na paksa natin, kakantahan niya ito, sigurado Ay, yan. malamang. Ito pa, pwede ito. Kasi Ito po, mga kachika, syempre hanggang ngayon naiinis pa rin kayo kay Kaylin Alcantara, ang dati pong girlfriend ni Mavi Legaspi, na anak ni Zoren at Carmina Villaruel. Kumpleto yan, Hindi, kasangkot sila sa kwento. Kasama doon. Kasi ang sabi, nako ay mga post nababasa naman natin. Dahil nga po ito sa pagkandong ni Kaylin Alcantara kay Kobe Paras. Malapit yun na sabihin, Kobe Bryant. Nakinuha naman syempre ni Benji sa dating NBA player na namayapa ang pangalan ni Kobe Paras. At sa pagkakataong yun, ano naiisip mo na nangyayari naman kay Kobe? Ay, Diyos ko, damang-dama naman, di ba? Syempre, talagang swak na kumikitang kabuhayan yun. Nag-uumindig. Nag-uumindig yun. Ang lalaki pa. Pagkagaman di ba? Ano ang gusto mong sabihin? Anong opinion mo dyan? Naku, dapat kung talaga nagmamahalan silang dalawa, dapat ilagay nila sa tamang lugar. Hindi pa sila umaamin. Walang label ang kanilang relasyon. Pero kung ginawa ninyong dalawa yan sa maraming tao, dapat inilagay nyo yan sa tamang lugar. Para wala may makakita sa kanila. At saka, diba? Yun nga magkarelasyon na, hindi pa rin sila kakikitaan ng positibong pananaw. Diba? Yun pa kayang walang label. Diba? At saka, eto na naman tayo pinost to, pinakita nyo, kaya ito, pasukan lahat. Pinasok kayo ng mga bashers. Diba? Alam mo yung katabi nila, yung nasa kaliwa ni Kobe, nakaganyan. Ano yung sabi nung isang nag-post? Kung anak ko yung katabi nila na stripes ang damit, hihilahin ko yan pauwi. Ano naman ang sabi ng iba? Kung naging anak ko itong si Kaylin Alcantara, hihilahurin ko yan pauwi. Hahawakan ko sa buhok yan, kakalad ka rin ko pauwi. Parang gano'n. Naging masyado pong negatibo ang pagtanggap ng ating mga kababayan kasi yan naman po ay nagsisimula sa kung ano ang nakita nila. Diba? Kung ito'y ginawa ni Kaylin at ni Kobe na walang mali siya sa kanila, pero ito'y opinion at sa mga nakakita at nakapanood sa kanila, ito na yung pinag-uusapan natin. Ano ang tawag sa babaeng kumakandong sa inuman? Ay naku, siyempre, alam mo naman, ang daming tawag dyan. Ano? Diba? Marami na tawag. Marami. Ano raw yun? Ano yun? Merong mga tawag dyan na minsan tinatawag na siguro yung babae na yan. Ayan. Ay, sobra yun. Sobra yun. Huwag naman. Hindi ko naman kineri. Alam mo ba kami ni Romel? Iwas na iwas kami gamitin yan. Timping-timpi kami na gamitin ang terminong yan. Tapos diba sasabihin pa na iba, ang landing-landing babae yan. Yan din. Hindi rin namin masabi yan. Ikaw lang talaga ang kayang-kayang magsalita ng ganyan. Siyempre pag makakita ka ng ganyan, walang unang papasok sa sa isipan mo. Ganun talaga ang bubuka ng bibig mo diba? At saka yun namang iba, depende sa dialect nila, di ba? Naku, itong babae ito, grampingat. Sabi ng Ilocano. Kanya-kanya talaga. Sa inyo naman, ano ang tawag? Ay, sa amin yan, parang Ano mo ba yun sa Ilonggo? Yung iba naman, chipanga. Ayan. Diba? Yan yung mga, layman's term. Jeep. Nung mapanood mo yon yung video, ano naisip mo? Ingit ako. Para kay Kobe. Para kay Kobe. Hindi para kay Kobe. Parang nabi ko, swerte naman.
Ang gwapo yung Kobe. Ang gwapo. Oo, napaka. Sobra. Napaka. Oo, wala ka nang hahanapin pa. At pag napanood mo siya maglaro ng basketball, lalo siyang gugwapo sa pananaw mo. Ang ganda ng katawan, ang ganda ng height, ang ganda ng mukha. Saan ka pa? Oo. Sabi nga ng iba, choosy ka pa ba? Oo. Parang ganon. So, Diba? yun ang pakiramdam siguro ni ano. At ang dami-dami rin sasabi, okay Lynn, eto piso, bumili ka na lang. Mamasahero ka, bumili ka, nakausap mo. Kasi ang dami na inggit. Ang dami na inggit dahil napakagwapo nga naman ni Kobe. Tapos siya pa ang nakasilo. Correct. Diba? Ang nakakaloka lang kasi, nung hindi sila, pero ganun na makaarte. Kung yan ay ipinakita nyo na sa publiko na ganyan kayo, paano pa pag dalawa na lang kayo? Ayan, marami nag-iisip ano din sa ng palagay mo? na. Anong ginagawa nila pag dalawa na lang sila? Ay naku, pag dalawa na lang siguro mag-serko-serko na lang sila. Alam mo, panahon ngayon ni Wendell talaga. Alam mo, sirko-sirko talaga. Tapos ang dami nagkomento, nako, Miss Carmina Villaruel, tama ka lang ng desisyon. Tama. Pinalayo mo ang anak mong si Mavi sa babaeng yan. Tingnan mo ang kahihiyan, parang ganon. Alam mo, hindi ko rin malubos maisip, no? Dapat yung mga ganong eksena kasi, lalo na tanggaling pa siya sa relasyon na hindi magandang paghiwalay. Hindi ba dapat nagdadahan-dahan din sila sa pupong? Ay, wag na, kasi mag-uukat. Kasi diba, may kwento noon na lumabas na, nung sila pa ni Mavi, parang, alam mo yung mag-asawa, yung parang nahihilasan pag nakikita na parang sawa yung babae sa anak nila. Hindi dahil sa nagseselos, kundi ba't ganito, magkarelasyon pa lang di ba? Oo, parang iniisip kasi ng mga magulang, ay naku, baka mag-asawa sila ng maaga. Baka magdalang tao yung babae. Oo, yun maiisipin. Kaya parang nakahinga sila ng maluwag nung magkahiwalay si Kaylin at saka si Mavi, di ba? Kung anak mo, si Kaylin, anong gagawin mo nung mapanood mo yun? Ay naku, kung napanood ko yan, talagang susugurin ko yun at siyempre wala kang gawin kundi hihilain mo pa. Shh! Huy! Hindi ka nga rito! Tapos, ganun talaga. Tapos, Siyempre, tapos pag ayaw sumunod. Ayaw sumunod, siyempre gano'n naman yung mga babae. Minsan pag ayaw sumunod, siyempre pupuntahan mo na siya talaga hilahain mo siya ng gano'n. Ako kukurutin ko siya ng pinong-pino sa singit. Ay, ang sakit nun. Ay, napakasakit nun. Ikaw? Ako, bubulungan ko siya. At sasabihin ko sa kanya, ako naman. Nagkagay ko si Kobe Parasa, no? Sobra, di ba? Pero alam mo, para kay Kaylin, parang one of those lang to. Parang baliwala sa kanya, di ba? Wala naman daw silang krimen na ginagawa. Correct. Totoo naman, ang pagmamahala naman ay hindi isang crime. Totoo. Kaya lang, lagyan nyo na ng label yung relasyon nyo. Nang hindi naiinis ang publiko kung bakit kayo ganyan, di ba? At ang publiko, syempre, hindi natin hawak ang kanilang mga opinion, kaya ito ang napala ng kwentong ito. Tama. Kantahan mo nga si Kaylin Alcantara. Ako, kantahan ko siya ng Ano? Hinahanap-hanap kita. Ay, Hinahanap-hanap kita. Sa umaga. Adik sa'yo. River Maya. Ano sa'yo masabi? Adik sa'yo. Ayan. Awit sa akin. Ang kumanta nito, di ba, si ano? Rico? Regine. Hindi, si Rico. Si Rico. Si Regine din River kasi. Maya Di ba? Rico Blanco. Okay. Dito na lang sa ano? Sa umaga't Sa umaga't sa gabi, bawat minutong lumilipas, hinahanap-hanap kita. Hinahanap-hanap kita. Sa isip at panaginip, Bawat pagpihit ng tadhana, hinahanap-hanap kita. Ito, para kay Kaylin. Ayo, Sabik sa'yo. Sabik sa'yo. Kahit maghapon. Ayan yun. Na tayong magkasama. Parang telesye. Alam mo, hindi tayo nagbe-blend. Alam mo, nahawa na talaga kami. Kung hindi kami makakanta na dahil kayo na iniisip namin kung paano ang tono mo. Tapos, sasabi-sabihin mo, yung isang male performer, nagpapagawa pa ng lyrics pagka nagsushow. Dapat ganun din pagawa mo kay Ali. Ang laki na. Oo, diba? Yung
Idiot board. Oo. Ay nako, grabe po talaga itong nangyari na ito na pinagpistahan talaga sila. Kaya lang sa isang negatibo no? Alang kakampi si Kailin dito. Si Kobe, talaga siyempre, maraming inggit, pikit. At saka lalaki yun. At saka, yun nga, lalaki yun. Saka hindi siya yung komandong Alam mo, sabi nila, hindi lang magandang pakinggan. Di ba ganyan siya ng ganyan? Sabi nila, nag-aano daw, iniibig niya. Ay, nako, Ining. Napakabata mo pa. Marami pang magaganap sa buhay mo. Kung ikaw ay magmamahal, huwag mong isama ang publiko para hindi ka binibigyan ng negatibong komento. Diba? Gawin nyo yan kung talaga nagmamahalan kayo, pribado. Yes. Diba? Para wala ka na marinig ng mga negatibo. Totoo yan. Hindi, yung kaya daw ganyan ang ganyan siya dito. Parang nag-justurbate. Ganon? Oo. Pwede ba yun? Tantanan mo nga ako. Wendell, sandalinis ka naman. Dumi-dumi namin dalawa. Napakalinis mo. Di ba? Bagay, pag ginawa niya yun, lahat pwede niyang gawin di ba? Totoo, ginagawa daw. Kaya daw it's a die. Parang gano'n. Kasi syempre, ang boylet, nag-umindig. Di ba? At saka siyempre, yung kalakasan yun, kasagsagan yun. Dahil mga bata pa di ba? Alam mo, ginawa na natin sila ng series na kwento. Ay, nako. Sino ba kasi yan? Sino ba yan? Nako, eto na nga ang ating bigida sa ating blind item. Nako, itong blind item natin, ito kakaibang blind item ito. Kasi usually ng blind item natin ay isang, mga negatibo, pero ito. Hindi, ang blind item ay pwedeng positibo at hindi kagandahan. Pero ito, kapag maganda, bakit hindi natin ikukwento? Naku, ito na lang, ibigay na natin ang mga kwentong ito na talagang para naman masabik kayo kung sino ito. Itago natin isang artistang sa teleserye. Sikat, guwapo, may asawa, may anak. Talagang ito talaga, alam mo, hinahangaan ko to pero ito, lalo ko pa siyang hinahangaan nung narinig ko ito. Okay. Dahil sa kanyang kakaibang na experience ng kanyang mga katrabaho. Napaka-professional daw. Super professional at titignan mong man of few words siya kasi nag-i-internalize talaga siya. Ano pala siya? Hindi pala siya suplado. Totoo. Nakikisama sa kanyang mga katrabaho at madali siyang i-approach. Opo. At ito pa, siya mismo nag-aasikaso ng mga gamit niya, nakakailanganin niya sa scene. Sa mga eksena. Kaya hindi mo siya Umiintindihin. Nasaan na siya? Hindi. Talaga on time sa set. Kung nasaan, pag kailangan siya, nandun na, hindi mo tatawagin. Kaya hangang-hanga sa kanya lahat ng kanyang katrabaho. Kaya naman pala, hindi siya nawawala ng proyekto. No? At kaya naman pala yung kanyang misis na actress din ay walang karekla-reklamo. Napakaganda ng kanilang relasyon. At sa kabila ng diba, nanggaling pa sila sa mga kanilang relasyon. Blended family. Pero ito nakita mo yung pagbabago kapag nasa magandang sitwasyon ka na, wala ka nang at saka tama ang mga desisyon mo sa buhay. Ito yun Ibulong mo sa akin kung sino yan. Sabi ni Romel. Sabi lang niya. Ayan. Gusto ko siya. Ako din. Ang galing niya doon sa tinututukan kong teleserye ngayon. Sobra. Kulay pula. Ayun na. Pula. Oo, kaya nakita mo, kaya pag nagdi-deliver siya ng dialogue niya ng ibang lengguwahe, isipin mo talagang ganun pala daw yun pag memorize, no? Nagsasalita mag-isa. Ito ay pagkatapos nung mga bira sa kanya na, may pa ba? Dahil doon sa tinanong niya na, may chucho pa ba? Negatibo yun para sa kanya, pero hindi ganun kasi yun Binigyan lang ng maling interpretasyon. Guwapo, magaling, profesional. Saan ka pa? Di ba? Kaya pala hindi siya nawawalan ng proyekto. Na malalalim. Ay, baka buluhan hindi lang chuchu. Bigay ka ng clue. Ay, naku, may kapangalan ito Na? Komedyante. Nagtatampo sa mga anak. Ikaw, magbigay ka ng clue. Ay, siyempre yung apelyido na to basta pag sinabi mong tatlo. Parang dobling ingat, tripling ingat. Ganon. Ang asawa niya ay? Nako,
Basta yung asawa niya, lagi na mamalengke. Saan? Oo. Saan? Kasi di ba, merkado. Merkado raw na mamalengke lagi. Oo nga naman. Kala ko sasabihin mo yung hindi pa pumipirma. Oo. Yan. Basta, gusto natin siya. Correct. At napakagaling niyang aktor. At sana, minsan makasama natin siya para mapatunayan natin yung mga kwentong nakararating sa atin. Sana talaga. Ay nako, mga ka-SNNers, ang ganda ng ating blind item. I'm sure gusto nyo rin siya. Siyempre pa, sabay-sabay natin siyang panurin sa pulang. Nadali ko rin. Nako, wala na po kayo ngayon sa RO4 na katabi ang mabahong basuran at walang electric fan. Ayan. Kaya naman, mag-subscribe na po kayo, mag-like, mag-share at makisama na rin po ang Romel Chica Vlogs ko. Salamat Congratulations po. And Siyempre, wala kayong dapat gawin kundi i-hit nyo lang yung bell para magkaroon kayo ng notification, makatanggap kayo ng mga bagong upload na videos ng SNN. At ang lagi kong pinapaalala sa inyo na please, don't skip at supportahan nyo naman ang aming Showbiz Now na official. Ito yung aming TikTok. Support. Supportahan. Support. Okay nga, supportahan. Ikaw talaga. Araw mo ngayon. Nako, eto na. September. Berna. Palapit na po tayo ng palapit sa diwa ng Pasko. Kaya ngayon pa lamang po mula sa amin tatlo, abay, Merry Christmas na. Merry Christmas. Let's sing Merry Christmas and a Happy Holiday. Lalabas na naman si Jose Marichal. Ay nako, sa inyo pong lahat, lalo na sa iba't ibang dako ng buong mundo, basta mula po sa amin, Merry Christmas na ngayon pa lamang. At maraming salamat po sa pagtutok nyo sa amin. Kung wala kayo, ano po ang aming mararating? Di ba naman, Romel Chica at Wendell Alvarez? Hanggang sa susunod na sultada po ng ating programa, ito po ang Showbiz Now! Merry Christmas! Ay,